What is up mga paps? Welcome ulit to Papi Sai Vlog. So may share lang ako sa inyo na video or yung na-experience ko na biyahe ko nakaraan. So na-scam yung buyer nung nagpapanggap na seller. So somewhere in Pasay. So I don't think kung taga Pasay talaga yung scammer o ginamit niya lang yun na location para makabiktima. So panoorin muna natin yung video and let's roll! Hello sir, Opo. Wala pa sir, hindi pa siya dumarating. Wala pa po, hindi pa dumarating. Bahala na tayo nito. Yung tao na bibigay ng item. Wala pa sir. Wala ang pumupunta rito. Lalakad daw siya, sabi niya. Matay tayo dyan. Dapat din nyo muna, inantay nyo yung tawag ko. Wala Wala pumupunta rito, sir. Patay tayo. Abala, bogus pala to. Nope. Yan. Dapat din nyo muna sinend, sir. Wala. Nako. Baka nila yan. Modus nila yan. Ayan. Hello sir. Wala pumupunta dito sir. Nandito ako sa mismong pin. Kayo po nag-book diba? Nandito ako sa mismong pin. Walang pumupunta dito. Hindi mo inantay yung tawag ko. Ito nga yung number ko eh. Nag-send ka kagad, wala pang Di ba sabi mo tatawag ako pag nandito na? Walang dumarating eh. Sus, naku, grabe. Ang sayang naman nun. Pati ako nabalo, tignan mo, may isang pick up pa sana ako eh. Dito ako natagalan. Pag kinancel ko to, mapopost ako ng pagkuha ng booking 10 minutes. Galong di ako makakuha. Ano ba yan? Saan mo nakausap yan? Facebook? I-post mo yan. I-post mo sa mga mga Lalamove page. Tapos try mo i-report sa Lalamove office. Kaso, ewan ko kung may magagawa sila dyan. Hindi, mo lang para public awareness. I-post mo yan. Sayang yun dapat nantay mo yung tawag ko. Well, pasensya na gabalan. Laki nang wala sa akin. Kaya nga eh. Sunod, mo na lang, maging aware ka na lang sa ganyan. Oo, ingat lagi. Oo, i-post mo sa Lalamove page, ang dami yan. Maraming nagpo-post ng mga ganyan eh. Para public awareness. Kung may picture siya, i-post mo rin. Oo. Sige, kakancel ko na lang to, wala. No choice. Grabe, napasukan tayo ng fake booking mga paps. Ito from Pasay to Holy Spirit. Priority pang nilagay 234. So yung nag-book is yung drop off. So pinapa-confirm niya sa akin pagka nakuha ko na yung item. Kasi yung item daw is mags ng motor. Pagdating ko daw dito sa pick up, tawagan ko daw siya para i-check. Para i-check yung mags kung walang magasgas or bengkong. Ngayon, nandito na ako sa pick-up location. Tinatawagan ko yung pick-up. Sandali lang daw ng sandali. Palabas na daw siya, naglalakad. Mag-a-add na lang daw siya. Kanina pa ako dito nagantay sa pick-up. Mabot na ako 30 minutes mahigit. Walang dumarating. Tapos confirm yung nag-book, yung sa drop-off. Yung nag-order ng mags. Kung nakuha ko na daw ba. Ngayon, yung huling tawag niya, may sinend daw sa kanya na picture na nakuha ko na daw. Wala na. Nakapag-send na siya ng payment, 2.9 sa GCash. Wala naman pumupunta dito.
So, ibig sabihin, modus ng scammer. Grabe, na-scam si sir. Na-scam yung nag-book, yung nag-order ng mags. Hindi niya kasi inantay yung tawag ko eh. Siya pa naman nagsabi na tawag ako sa kanya pag na-receive ko na. Or pag nandito na ako sa mismong pick-up location at kaharap ko na yung seller. So, grabe, na-scam si sir, 29. So ayun, for public awareness, sabi ko i-post niya lang sa Facebook tapos i-share niya sa mga Lalamove page. Marami talaga mga scammer at mga modus ng mga scammer. Yung mga tao talagang ganyan na hindi lumalaban ng patas. Nang-i-scam, gumagawa ng modus para mga panloko, para mga panggulang ng kapwa. So yun mga paps, no, grabe na-scam ng 2,900 yung buyer, no, dun sa nagkukunaring seller. So grabe. Gamit na gamit pa rin yung Lalamove platform ng mga nagpapanggap na seller o ng mga scammer, no, para makapanloko at makapangnakaw ng pera sa ibang tao. So yun, I think ang ginawa ng scammer dito ay nadaan niya sa boka yung yung buyer at saka nasendan niya o napakitaan niya ng mga magagandang kuha ng picture o ng item, para ipakita dun sa buyer na maganda yung item. Tapos kumuha siya ng siguro tropa niya or kaibigan niya, yung scammer kumuha ng ng kakuntsaba niya na kunwari rider, tapos inaabot yung item or yung mugs dun sa rider, no, sa kunwaring rider. Tapos yun yung sinend dun na picture sa buyer. Tapos yung buyer naman is siguro na-excite at nag-send kaagad nung pera o yung 2,900 nag-send kaagad through GCash dun sa nagpapanggap na seller. So yung nakuha ko yung booking na yun, so tumawag kaagad sa akin yung nag-book, which is yung buyer or yung na-scam. So, nag-remind siya sa akin na pagdating ko sa pick-up is tumawag agad ako sa kanya kung karap ko na yung mismong seller at kung naiabot na sa akin yung mismong item or yung mugs. So, pagdating ko doon sa pick-up location, tumawag muna ako doon sa seller, which is yung scammer. Pagtawag ko doon, sumagot naman, tapos sinabi ko yung mga landmark kung nasaan ako banda. Sinabi ko kung saan yung exact location ko. So, ang response niya sa akin, antay lang daw ako kasi maglalabas daw siya at naglalakad daw siya papunta doon sa location ko. Tapos sabi niya magdadagdag na lang daw siya sa akin sa waiting time. Tapos noon, mga ilang minutong lumipas, tumawag ako ulit sa seller kasi ang tagal. So ilang minuto na ako doon na nagantay, umabot pa nga na kalating oras din talaga mahigit. Tapos yung mismong buyer tumawag din sa akin kung nandun na ba yung seller, kung nasa akin na ba yung item. So, sinasabi ko sa kanya, wala pa sir. So, ayun, 2 beses siyang tumawag sa akin bago nangyari yung transaction nila. So, after ilang minuto, antay pa rin ako naantay dun. Hindi ko alam na nag-send na pala siya dun sa seller bago siya tumawag sa akin. Hindi niya inantay yung tawag ko sabi niya sa akin, tawag daw ako sa kanya kapag nasa akin na yung item or harap ko yung seller. Hindi pa naman ako tumatawag sa kanya. So yun, doon siya nadali, no? Kasi nag-send kaagad siya ng pera na hindi pa ako tumatawag sa kanya. Which is yun yung naging instruction niya sa akin, pero hindi niya inantay talaga yung tawag ko Sayang kung naantay niya yung tawag ko. Siguro hindi siya may scam ng ganun. So ayun, I suggest na mag-post siya dun sa mga Lalamove pages, no, for public awareness. I-report niya rin dun sa mismong Lalamove office. Dala yung mga so yung mga proof na na-scam siya nung nagpapanggap na seller. So, I don't think sana magawa na action to ni Lalamove. So, yun, hopefully na may ayos ni Lalamove, no, yung mga ganitong issues na hanggang ngayon nagagamit pa rin yung platform nila sa mga panluloko o yung mga nagpapanggap na seller or even kahit yung mga ibang riders na scammer. So, nagagamit pa rin yung Lalamove. So, hopefully maayos nila to, magawan nila ng solusyon yung mga ganitong issues, no, kasi kawawa naman yung mga na-scam, no.
yung mga nananakawan ng pera. So yun sa mga butihing client namin ng Lalamove. Maging maingat na lang po, doble ingat na lang at maging mapagmatsyag. So wag kagad basta-basta magtiwala, no. So kung pwedeng gamitin yung mga video calls ng mga like ibang social media platform para may proof talaga na makausap mo yung mismong rider or yung kung legit ba talaga yung seller. So yun, doble ingat na talaga mga sir, mga ma'am. So pati rin sa mga kapwa ko riders, doble ingat din mga paps sa pagkuha ng mga abono na booking. So talaga, double check talaga kung legit yung mga nakuha yung abono para hindi tayo ma-scam basta-basta. So yun, hopefully makatulong ang video na to for public awareness at para maiwasan na ma-scam tayo ng mga hindi lumalaban ng patas. Okay, so kung nakaabot ka man dito, ay maraming salamat sa panonood. Doble ingat po tayo at maging aware sa mga ganitong pangyayari. Alright, so don't forget to like, share, and subscribe here in Papi Sai Vlog. So hanggang dito lang muna. See you in my next vlog. Ride safe everyone. Peace out. Bye-bye.